Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solege at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang merong fina-finalize na posibleng trade itong TNT, Northport at ang Barangay Ginebra. Base dito sa napag-uusapan nila, mukhang mapupunta o gustong kunin ng TNT yung first round draft pick ng Northport sa susunod na season. Ang Barangay Ginebra naman ibibigay dyan yung rights para dito kay Mikey Williams. At dito naman sa Northport Batang Pier mapupunta itong si Maverick Ahan Macy. Kapag ito nagkataon, magiging ang lakas ng backcourt ng Ginebra, Mikey Williams at Stephen Holt. Mukhang yan daw ang tinatarget ngayon dahil gusto rin maka-Grand Slam ng Barangay Ginebra. Samantala, ang Northport hindi naman malulugi kung makukuha nila si Maverick Ahan Macy. Dahil syempre alam natin kung anong kayang gawin nito kapag nag-i-score. Itong TNT kaya naman nila gustong makuha yung first round draft pick ng Northport Batang Pier. Dahil sa paniwala nila dito sa season na ito ay babagsak ang Northport. Dahil tinrade na nga nila itong si Xavier Lucero at ang balita nga itong si William Navarro at si Cade Flores iti-trade din daw dito sa San Miguel naman at baka itong si Arvin Tolentino matrade din. So yan ngayon ang mukhang dahilan kung ba't gusto itong makuha ng TNT tropa. Hindi pa natin alam kung ito ay tatanggapin ng SMC pero ang balita kasi dito kung ang ino-offer ng TNT ay si Mikey Williams. Baka pumayag na ang SMC na i-trade yung first pick ng Northport dahil sa susunod na draft baka wala namang makuhang player ang Ginebra na kasing husay ni Mikey Williams. Siyempre merong risk dito dahil baka hindi maglaro si Mikey pero sisiguraduhin daw ng SMC na pipirma muna ng kontrata itong si Mikey Williams dito sa Barangay Ginebra bago matuloy ang posibleng trade transaction. So abangan natin kung matutuloy nga ito at papayag ang Barangay Ginebra. Ayon dito sa lumabas na article mula kay Homer Sison sa Spin PH, mukhang meron daw balak itong si Christian Standhardinger na mag-abroad pagkatapos ng kanyang kontrata dito sa Terra Firma. Iyan ngayon ang magiging problema ng hindi lang Terra Firma kung hindi ng SMC. Dahil alam natin nag-stockpile ng big men itong Converge at Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang magiging karibal nila sa mga darating na taon at mga darating na conference. Kung mawawala itong si Christian Standhardinger, magkukulang ang big men ng SMC. Itong si Motaw Tuwa, matanda na yan. Tandaan natin at si Japet Aguilar paretiro na. So iyan ang dahilan nga kung bakit kinuha na ng San Miguel at kinuha ng Magnolia si Xavier Lucero at itong Barangay Ginebra kinuha na si Isaac Go at si Ben Adamos. At ang balita nga itong si Cade Flores at William Navarro ay dito naman sa San Miguel mapupunta. Pero iba pa rin syempre yung kasing laki ni Christian Standhardinger dahil yung mga kinuhang players ng Ginebra, San Miguel at Magnolia ay mga power forwards yan. Kapag nawala itong si Christian Standhardinger, ang laking bagay niyan para sa kanila. So ito ngayon ang titignan natin kung paano mare-resolve ng SMC. Kung sakali siguro, depende kinakailangan siguro na bigyan nila ng mas malaking offer itong si Standhardinger para manatili. Pero ang problema kasi dito ay kung papayag pa siya. Nakita nga natin, kung inyong maalala itong si Standhardinger, nag-request ng trade yan nasa San Miguel. At nung napunta sa Ginebra, nag-request ulit ng trade. So baka itong Magnolia, na balitang destinasyon ni Standhardinger ay magdalawang isip na nakunin ito. Dahil parang nakakakuha na si Standhardinger ng reputasyon na palagi nagre-request ng trade sa bandang huli. So tignan natin kung ito nga ay mangyari o baka makumbinsi pa ng SMC itong si Christian Standhardinger na manatili dito sa Magnolia Chicken Templados. Pero kung magawa ni Standhardinger na umalis, ay nako, ang laking bagay niyan sa SMC dahil mawawala sila ng isang center.